Again, anong ang aking linya? It's a very beautiful Sunday. Lalo na kapag meron kang beautiful na asawa. Nag-good morning sa iyo. It's a very beautiful Sunday. Ano nga? Okay. Tama. Taas ang kamay may asawa. Taas ang kamay mag-aasawa na this year. Amen. Yan. Nicole. Grabe. Ay, di ba? Yan. Napakaganda po ng araw na ito. At alam nyo po, this is our last week ng ating February, di ba? Last Sunday ng February, and also ito na po yung last teaching para sa ating na series. Yung Araw-Araw 2025. Sabi nyo nga po, Araw-Araw 2025. At alam nyo po, napakaganda ng ginagawa ng Lord for the past 1 month. Talagang all of those challenges, talagang God is good. And there is a promise. May pangako si Lord. Pero yun yung araw-araw, may 5 tayong declaration. Ano nga yung ating 5 declaration? Araw-araw, pinagpapala. Araw-araw, busog. Araw-araw, on fire. Araw-araw, binabago. And araw-araw, unstoppable. Alam nyo, we declared this for the past 3 weeks. Last week, pinag-usapan natin ano yung mga dapat unahin. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, ako ang unahin mo. Hindi pala, biro lang. Si Lord ang unahin mo. Sabihin mo yan. Sabihin mo sa sarili mo, kapag inuna ko si Lord, uunahin ako ni Lord. Okay. Tumayo muna po ulit tayo and let's declare our tool verse, our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare who you are. Our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Pwede po tayong maupo. Napakaganda po ng ating culture. Sabi doon, I am, anong paborito nyo doon? Alam nyo paborito ko doon? I am not extreme. Ibig sabihin nun, hindi po ako abusado. Kayo, anong paborito nyo doon? I am a blessing. I am a deliverer. Yan. Sino po dito ang araw-araw pinagpapala? Amen. Alam nyo po, sa pagpapala na matatanggap natin this year, ay bago pala magsimula, meron ba first time? Sa kauna-unang pagkakataon nakarating sa ating lugar, pwede po bang itaas ang kamay? Huwag na po tumayo. Wow, sir, palakpakan natin. Yan. Welcome po. Ang nag-invite sa iyo ay si Yishin. Palakpakan naman natin si Yishin. Si Lord sa buhay ni Yishin. Welcome. Yan, welcome. Meron kang pa samgyupsal mamaya sa amin. Dilibre ka ni Pastor Aldrin. Okay. Buhay pa ba kayo? Sinong excited sa salita ng Diyos? Amen. Ano ba yan? Wala excitement sa salita ng Diyos. Sinong excited sa salita ng Diyos? Amen. Alam nyo po, isa sa mga declaration natin, yung pinakaunang declaration ay araw-araw pinagpapala. Amen po ba? At alam nyo po ba, sa araw-araw nating mararanasang pagpapala, meron pong 2 uri yon. Isang pagpapala na may dahilan, at isang pagpapalang walang dahilan. Ano po ibig sabihin, Pastor, ng pagpapalang walang dahilan? Alam mo yung basta ka na lamang naglalakad, tapos nakita ka niya, huy, Mare, alam mo ba, may nakuha akong pera, alam mo, libre kita. Yung naglalakad ka lang, tapos nakita ka ng kumare mo, libre kita. Yun. Walang dahilan. Bigla ka na lang nakalibre sa ano. O kaya yung nakasakay ka sa jeep tapos inalaman mo ay bigla na lang may nagbayad sa iyo. Tapos nandun pala yung kaklase mo dati pa o yung kaklase mo nung elementary. Uy, kamusta gano'n? Libre na kita. Pagpapalang walang dahilan. O kaya yung may handaan sa kapitbahay nyo. Kung may birthday party, ang ginawa mo, kinuha mo yung walis, tapos dinala mo doon, sinabi, ay tita, magandang umaga po, isasauli ko muna po itong walis. Ay siya gayong ga. Ay siya parang at makakain din.
Pagpapalang walang dahilan. Yung basta ka nalang pinagpala out of nowhere. Sino po yung gusto yung gayon? Yung pagpapalain na lamang siya out of nowhere. Pero, meron ding pagpapalang may dahilan. At mas maganda to. Yung pagpapalang may dahilan kasi may ginawa ka. Yung pagpapala na may sinecure ka. Na may in-establish ka. Yung pagpapala na may dahilan, ito po ay yung sure na blessing. Sabi nyo nga po, sure na blessing. Yung pagpapala na darating pa na blessing ay sigurado. Yung siguradong may darating. Sabi ko nga po, kung naririnig nyo po ako dati, sinasabi ko lagi, kung papasok ka sa church na ito, na hindi ka pinagpala, siguradong lalabas ka na ikaw ay sobra-sobrang pinagpapala, siksik-liglig umaapaw. Sigurado yon. Sinabi ko nga dati, kung papasok ka sa church na ito na ikaw ay walang pera, hindi ka mayaman, paglabas mo, yayaman ka. Amen. Basta, susundin natin lamang yung pinagagawa ng Lord. Hindi tayo nag-share dito ng wala sa Biblia at hindi tayo nag-share dito para sa sariling gain, sariling kita. Nag-share tayo dito para pagpalain tayo araw-araw ng Lord kasi gusto tayong pagpalain ng Lord. Yang katabi mo, gusto yung pagpalain ng Lord. Kahit ganyan-ganyan yan. Gusto yung pagpalain ng Lord. At sinasabi ko nga, yung pagpapala na sigurado dahil may darating lagi. Ito po ay gawa ng ating share ngayon. Ito po ay isa sa mga sikreto ng pagpapala na walang humpay. Ito po ay sikreto ng pagpapala na talagang hindi ka mauubusan. Kaso nga lamang medyo masakit. At ito po ay ang tinatawag natin na first fruit. Yan. Sabi nyo nga po, first fruit. Ito po yung i-share ko ngayon sa biyaya po ng Lord. Ang title po ay First Fruit Cost a Blessing. Ang first fruit ay nagbigay ng pagpapala. Sino po dito ang gustong pagpalain siya ng Lord? Para maging pagpapala sa iba. Diba? Tinawag po tayo para maging pagpapala sa iba. Tayo muna po mag-pray. Lord, salamat. Aking Ama, salamat. Holy Spirit, gabayan nyo kami, ingatan nyo kami. At gabayan nyo po kami as we open our hearts para matanggap itong pagpapalang ito, itong salitang ito. Anoint us, use us, at patuloy nyo pong ipakita sa amin na nandiyan ka upang igalang ka namin at para patuloy kang mataas sa buhay namin. Salamat po. In Jesus' name, amen. Palakpakan naman natin si Lord. Sabi po sa Nehemiah 10 verse 35, open our Bibles, or encourage ko po kayo, yung walang Bible na dala, ibenta nyo po ang cellphone nyo, bumili kayo ng Bible. Kailangan ba yan, di ba? Nandiyan pa ba kayo? Parang pahina pag nagtatawag ako. Sino po hindi pa nakain? Alam nyo po may kape doon, may tinapay doon. Kumuha po kayo. Kasi alam niyo po kung bakit gusto ng church busugin ang ating tiyan. Kasi kapag hindi busog ang ating tiyan, may hirapan ang ating puso at ang ating espiritu na tumanggap ng salita, ng pagkain din. Kaya busugin natin lagi ang ating tiyan. At pangalawa, walang anointed family, walang JA1 people ang pinaghihirap ng Panginoon. Amen. Sabi po sa Nehemiah 10 verse 35, I encourage everyone, bring your physical Bibles next time. Huwag po kayong mahihiya. Sabi po dito, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And we made ordinances to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all trees year by year to the house of the Lord. Sabi po doon, meron tayong ginagawa na dapat ibigay mo first fruit. Sabi nyo nga po, first fruit. Ano po first fruit? Ito ay unang sahod, unang profit, o unang kita, o unang baon mo sa taon. Yung ibibigay po natin yun sa Panginoon, yung offering natin yun sa Lord, ay dun sa mga paulit-ulit. Let's say, meron kang stable na, ikaw ay may trabaho. Paano yung paulit-ulit mo nakukuha? Yung una. Sabi nyo nga, una. Yung una, i-offer natin sa Panginoon. Example po, unang baon. Magkano yung unang binigay sa iyo ng magulang mo?
Instead na ipang-date mo sa iyong jowa o ipanggastos mo saan, i-offer mo sa Panginoon. Unang kita, meron kang negosyo. Yung una mong kinita, halimbawa, unang batch ng kinita mo, i-offer mo sa Panginoon. Kailan po siya ibinibigay? Ibibigay po siya sa mga unang parte ng taon, which is ang unang buwan po natin ay January. Or umabot ng February, that's good. Dahil minsan, saka pa tayo nagkakaroon ng the best kapag katapos ng January. Hindi po pinatatagal ang first fruit kasi kapag ang ibinigay mo ay pangalawa pa lang, pangalawang kita, pangalawang sahod, ay di nawala na yung konsepto ng first. Diba? Ang sarap kapag inuuna ka, di ba? Ayaw mo na pangalawa ka. At ang gusto ng Lord, una siya. Gaya ng share natin last week, in the beginning. Mahalaga sa Lord ang in the beginning. Saan po binibigay? Binibigay sa church. Meron po tayong envelope po doon nakasulat, first fruit offering. Ang first fruit po ay wala siyang fixed na amount gaya ng special pledge. Wala din po siyang fixed na percentage, hindi kagaya ng tithes na 10%. Iba po ang tithes, iba rin po ang first fruit. At ang first fruit, ito po para sa akin yung pinaka-concept. Makinig po kayo. Ang first fruit ay yung mahalaga sa'yo. Ang first fruit ay yung the best. Yung kaya mong ibigay sa Panginoon. Yung tao sa puso. Yung the best na kaya mong i-offer sa Panginoon. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 9 verse 7, sabi po doon, So let each one give as he purposes in his heart, not by grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Ito po ay sa Christian community sa buong mundo. Napaka-common nung term na cheerful giver. Sabi nyo nga po, cheerful giver. Sa Tagalog, basahin po natin. Ang bawat isa sa inyo ay magbibigay ng ayon sa sariling kapasyahan na walang pag-atubili at hindi sapilitan. Ibig sabihin po, ang first fruit ay hindi natin pinipilit ang bawat isa. Disclaimer po, hindi po natin pinipilit sa church na ito, sa JA1 Church, na pwersahin ka na kunin ang first fruit mo. Kasi po, ang pag-o-offer sa Lord ay hindi sapilitan. Sabihin mo sa katabi mo, Hoy! Ilibre mo ako. Ang tawag doon, sapilitan. Sabihin mo sa isang katabi mo, Hoy! Ililibre kita mamaya. Ang tawag doon, hindi sapilitan. Kusang loob. Kasi napagpasyahan. Kasi sabi doon, dahil bahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Pag hindi tayo nagbibigay ng, ala naman ako na may arilay pera ko bibigay ko na nga, wag mo nang ibigay. Kung yung katabi mo, ililibre mo dahil napilitan ka lang, wag mo nang ilibre. Kung ililibre ka, kung manlilibre ka, dapat masaya ka. Amen. Kung nanlilibre ka, dami-dami. Alam mo yung may naranasan, may nilibre ka, hey, tayo sa Jollibee, sige, order na ikaw, nahihiya ako ate, hindi akong bahala, nahihiya nga ako, ikaw na ako, kung ano yung iyo, yun na rin ang akin. Sige, umorder ka na. Sige na nga po ate. Ma'am, isa po mix and match na spaghetti, fries, tapos po burger steak at saka sundae cone, tapos isang super meal, tapos i-large niya po yung pineapple juice. Ay, may nuggets, saka po may nuggets. Ate, thank you. Pag nanlibre ka, maging masaya ka. Kasi kapag masayang nanlilibre, ibig sabihin, masaya ang pagpapalang babalik sa iyo. Amen. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, masaya kitang ililibre mamaya. Yan. Ngitian mo yung katabi mo. Sabihin, masaya kita ililibre mamaya. Dapat nangangiti. Okay. Sabi nga po, ibang karangalan. Sabi nga po natin karangalan. Ibang honor ang binibigay ng first fruit. In terms of fulfillment, iba yung may karangalan. Wala pa akong nakikita sa talambuhay ko
na hindi ginagalang at hindi sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng first fruit ang hindi nagbe-breakthrough. As JA1 Church, ako po ay, ilang taon na ba JA1? 26. Napakarami ko pong kilala nagpo-first fruit. Tapat sa Diyos sa first fruit. At kita ko dati sila'y from nothing to something. Dati sila'y simpleng empleyado, simpleng ganito lamang ang hanap buhay. Pero ngayon, grabe naman. Mga kapitan ng barko, nasahod ng higit sa 1 milyon kada buwan. Ang simpleng negosyo dating sari-sari store. Ngayon, ang dami ng branch ng grocery. Hindi ko maipaliwanag ang testimony kasi tapat sila at ginagalang nila ang Lord sa first fruit. So, bakit po natin kailangang ibigay ang first fruit? Bakit po natin kailangang i-offer sa Panginoon ang first fruit? Number 1, you honor because you honor and you trust God. Ilista nyo po yan. Huwag lang kayong makinig. Picturean nyo po yan. Kasi gusto mo siyang i-honor, igalang, magbabalik pasalamat sa Panginoon, kaya ibibigay mo yung unang bunga na meron ka. Kung ikaw ay sobrang blessed ng 2024, kahit sa gitna ng pagsubok ng bagyo, na kahit ang daming pinagdaanan nyo, hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, hanggang ngayon nahinga ka pa rin, hanggang ngayon ay ganda pa rin ang suit mo, hanggang ngayon okay ka pa rin, ibig sabihin, magpasalamat tayo sa Panginoon, i-honor mo ang Lord sa pamamagitan ng first fruit. Alam nyo din po ba, nagtitiwala tayo sa Panginoon kapag nag-o-offer tayo ng first fruit. Are you with me? Mas sinosurrender mo lahat sa Lord. Alam nyo po ba, ang mga Israelita, tayo po ngayon, sa panahon natin, tayo ay spiritual Israelites. Pero mga Israelita noon sa Old Testament, ang gawa nila, halimbawa, meron silang palayan. Pag yung mga Israelita, yung unang tubo ng uhay, halimbawa, 1 hektaryang palayan, yung unang tubo pa lang ng uhay, ginagather na nila, at ibinibigay na nila sa Panginoon. Itinatago na nila. Ibinibigay na nila yung kaban-kaban sa kusakong unang harvest sa templo ng Panginoon. Bakit? Kasi po, ang mga Israelita, hindi po nila ginagawang kasiguraduhan ay yung kapag ikaw ay may naiipon na pera, na itagong kayamanan, may naipundar na ganito, na kahit bumagyo, bumaha, masira, hindi po. Ang ginagawa ng silang kasiguraduhan ay hindi kasiguraduhan sa nahahawakan, hindi kasiguraduhan sa kayamanan, kundi ang kanilang kasiguraduhan ay sa Diyos. Alam niyo po ba yung word na first? Sabi niyo nga po first. Ang original Hebrew word ay ibig sabihin ay ulo or head or the best. Kaya nga, gusto ng Lord, ibigay natin yung the best sa Kanya. Kasi ang kasiguraduhan mo ay hindi kapag na-promote ikaw, hindi kapag nag-breakthrough ang negosyo mo. Hindi mo kasiguraduhan yung iyong mayamang tiyahin na uutangan mo. Ang kasiguraduhan mo ay yung may likha ng langit at lupa, yung nagbibigay, yung may-ari ng ginto at pilak. Ang kasiguraduhan mo ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Palakpakan mo naman ang ating Diyos na buhay. And you know, mabigat na aspeto sa tao ay finances. Pero alam nyo ba, si Jesus, ang lagi niya sinasabi, 1/3 ng mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, lahat ng sinasabi ni Jesus is all about finances. Ano ibig sabihin nun? Gusto ng Lord pagpalain ka. Gusto ng Lord blessed ang finances mo. At kapag pinagkatiwala mo sa Lord ito, yung finances mo, para mo nang pinagkatiwala lahat ng buhay mo. Kasi sa tunay, ano ang mabigat sa atin? Ano yung pinaka-pinanghahawakan natin? Pera, finances. Ay paano pag pinagkatiwala mo sa Panginoon ang finances mo? Lord, sige, ito yung una kong kinita. Ito yung una kong baon sa linggong ito. Ibe-bless ng Lord yun. Meron pong anak, si Adan at si Eva, ang pangalan niya ay si Cain at Abel. Sabihin nyo nga po, Cain at Abel. Ito pong story na palayas na si Adan at si Eva sa Garden of Eden.
At nag-anak po siya, isang lalaki, isang babae. Ay, isang lalaki at isang lalaki, ang pangalan Cain at Abel. Si Cain ay, ano nga si Cain? Si Cain ay magsasaka, si Abel ay poultry boy. Si Abel ay pastol. Si Abel ay nag-aalaga ng tupa, si Cain ay magsasaka. Ngayon, kailangan mag-offer sa Lord ng first fruit. Pareho silang nagbigay sa Panginoon. Pero ito po yung pagkakaiba. Basahin natin next verse. Genesis 4:3-5. Sabi doon, when it is time for the harvest, Cain presented some. Sabi nyo nga, some. Presented some of his crops as a gift to the Lord. Nung tag-ani na daw ng palay, ang binigay ni Cain ay hindi yung the best. Ang binigay ni Cain pwede na yan. Ang binigay ni Cain, ito na lang. Pero verse 4, Abel also brought a gift. The best, sabi nyo nga, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain. This made Cain very angry and he looked dejected. Pareho ba nag-offer? Tama. Nag-offer si Cain, nag-offer si Abel. Pero kanino lang ang tinanggap ng Lord? Kay Abel. Bakit? Anong in-offer ni Abel? Yung the best at yung first. Mas nakakalugod sa Panginoon at nakaka-honor sa Panginoon kapag ibinibigay natin yung the best. At kapag binigay natin yung first. Amen po ba? Kaya i-honor natin at magtiwala tayo sa Panginoon. Pangalawa po, bakit kailangan nating i-offer ang ating first fruit? Number 2, dahil sa ginagawa nitong kabanalan sa finances natin. Kapag binigay ang una, yung buo ay i-consecrate ng Panginoon. Yung lahat ay haingatan at hahawakan ng Panginoon. Sabi sa Romans 11 verse 16, For if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. Sa ibang translation, kapag ang first fruit, ang una ay banal, lahat ay banal. So kapag yung January ay sa Lord, ang February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 13 month. Tapos hindi mo mamamalayan, magkaka-14 month ka, magkaka-15 month ka, hindi mo mamamalayan, may ibe-bless sa iyo, Lord. Kasi yung January, yung nauna ay banal. Amen po ba? Holy means, ang ibig sabihin ng holy, napakadalang kong gawin dito, yung mga Hebrew word. Pero holy means, ang holy, ang kanyang Hebrew word ay kodesh. At it means set apart. Sabi nyo nga, set apart. Pag sinabing holy, banal, set apart. Sa Lord, nakahiwalay. Sabi dito, kapag ang una ay nakahiwalay sa Lord, yung mga susunod, yung buong taon, yung 2025, ay nakahiwalay din sa Panginoon. Ganito yun. Hindi maiwasan magka-krisis. Hindi maiwasang magka-problema sa ekonomiya. Hindi maiwasang magkaroon ng tagtaga sa trabaho. Matamlay ang iyong benta, mahina ang negosyo. Hindi maiwasan yon. Pag ikaw ay nasa mundo, pag ang negosyo mo, ang trabaho mo ay nasa mundo. Pero, kapag nasa Lord lahat yan, yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung pinagkakakitaan mo, yung abilidad mo ay nasa Lord, nakaset apart. Kahit pa sa mundo, magka-leche-leche, magkahirap-hirap kung ano-ano mangyari, tumaas man ang presyo ng bigas, yung iyo nakahiwalay sa Panginoon, protektado yon. Amen po ba? If you believe that, palakpakan mo naman ang Lord. Alam nyo, ang tao, sobrang daming pinanghihawakan at nagfe-fail. Pero kapag in-offer natin sa Lord ang ating first fruit, sabi nga kanina, sigurado. Kasiguraduhan natin ay sa Lord kasi protektado niya. Holy,
banal ang ating February hanggang ganon. Set apart. Alam nyo po, recently, hanggang ngayon, nagkakaroon ng wildfire sa California. Tama po ba? Kung makikita nyo sa balita, yung Hollywood sign naglalagablab, hindi yung po AI, tunay po yun. Marami po akong kaibigan doon talagang, imagine nyo buong lipa, kasama mataas sa kahoy, nagliliyab. Tapos sobrang lakas ng hangin, tas ang hangin hindi kagaya sa atin na malamig. Maalinsangan, dry, basta wala man lang moisture. So halimbawa, nagliliyab ang bubong mo, malakas ang hangin. Ang hangin ni kasing lakas ng bagyong Christine, pero walang ulan. Ganun kalakas ang hangin, nilipad yung spark, yung maliit na abo, pumuntang Batangas City. Imagine nyo, nagliliyab ang buong Lipa City at Batangas City. Ay ang mga nakatira pa naman sa Palisades, sa Malibu, mga milyonaryo, mga may-ari ng mga Lamborghini, mga mansion. Imagine mo, pinanghahawakan nilang yaman yung kanilang ari-arian, zero kasi nagliyab. Anong pinapakita? Sa isang iglap, kaya mawala lahat. Wala tayong kayang panghawakan. Sabihin mo, mayaman tayo. Sabihin mo, may ipon ako. Isang iglap, kaya mawala yung lahat. Pero, if you would see sa Facebook, and tunay po ito, maraming Kristiyano, nasunog lahat ng bahay sa paligid, yung kanila nakatayo pa ang bahay. Si Chris Pratt, yung born again, yung Kristiyano, yung sa Guardians of the Galaxy, si Star-Lord, umuwi siya sa bahay niya. Kasi nagliliyab na yung neighbor, pag uwi niya sa bahay niya, nagtaka siya. Yung mga kapitbahay, nasunog ang bahay, ang kanyang bahay hindi. Bakit? Kasi set apart, protektado ng Lord. What I am telling you is kapag ang una ay banal, lahat ng meron tayo ay banal. Kapag ang una ay set apart, ang una ay nakahiwalay sa Panginoon, lahat ng kung anong meron tayo ay nakahiwalay para sa Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya ako po nag-offer na po ako ng first fruit. Kaya nag-offer na po ako ng first fruit dahil alam ko kakaiba ang gagawin ng Lord sa finances ko this year. Amen. Pangatlo, bakit natin kailangan mag-offer ng first fruit? Dahil sa binabago nito ang puso natin. Sino po dito matigas ang puso? Taas ang kamay. Stubborn, kuripot, insecure, yan. Wala pong ganun sa JA1, mataas sa kahoy. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, hindi matigas ang puso mo. Alam niyo po si Abraham, sa mga si Abraham ay matanda na, 100 years old. Ang asawa niya ay si Sarah, 90 years old. Ilang taon na po? Si Sarah, 90. Si Abraham, 100. Wala pa silang anak. Pero may pangako ang Lord, sa iyong lahi, dadami ang buong Israel. You will be a father of many nations. Imagine mo, 100 years old, ay yung gay makakabuo pa, di gay hindi na. It's 90 years old ang asawa. Pero may pangako. Sabihin nyo nga, dahil may pangako. At dahil may pangako ang Lord, natupad, kahit 90 years old na si Sarah, nabuntis na ang lula, at nagkaroon sila ng anak, ang pangalay Isaac. Sabihin nyo nga Isaac. Ngayon, may pagkakataon po na, so asa ng pangako ng pagdami ng salinlahi na kay Isaac. Dadami ang buong Israelita, dadami ang tao sa buong mundo dahil kay Isaac. Ngayon, may inutos si Lord kay Abraham. First fruit. Sabi nyo nga, first fruit. Sabi po dun sa Genesis 22 verse 2, isang araw, basta sinabi ng Lord, basahin po natin. Then he said, now take your own son, your only son, Isaac, whom you love. Yung mahal mo. Pumunta ka dun sa land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of those mountains which I shall tell you. Parang ganito, sabi ng Lord, Abraham, yung anak mo, yung mahal mong anak, punta ka dun sa bundok sa Moriah, i-offer mo siya sa akin as a, patayin mo at sunugin mo. At maging pleasing sa akin. Kasi po nung panahon yon, para mag-offer sa Lord, papatay ng tupa, ng kambing, o ng pigeon, tas yung dugo i-sprinkle sa altar, tas susunugin.
Eh ngayon, ang sabi ng Lord, yung first fruit. Sinong first fruit? Si Isaac, i-offer mo. Ito, tanong ka, makinig kayo sa akin. Tingin sa akin. Minsan ka nasa isip nyo, Lord, ang labo mo. Taas ang kamay. Ako'y nakataas ang kamay. Lord, ang labo mo. Nasabi nyo na yan? Lord, sabi mo, kay Isaac dadami ang lahi ko. Ba't mo gustong i-offer? Ipa-offer sa akin. Lord, ang labo mo. Pero ito, ang first fruit ay sadyang malabo. Sadyang magulo. Pero uulitin ko, ang mahalaga, nasunod sa Lord. Verse 3, wala dyan. Sumunod lang si Lord. Sumunod lang si Abraham sa Lord. Pagbabasahin yung verse 3, sabi doon, then Abraham went. Nanguha siya ng punong kahoy, nanguha siya ng baga, at sabi niya kay Isaac, Isaac, tara na. Hindi na siya nakipagtalo sa Panginoon. At kung makikita nyo, nag-go agad si Abraham. At nung malapit na siya doon sa bundok, nagtanong yung bata. 12 years old ata si Isaac noon. Sabi sa verse 7, nandiyan pa ba kayo? Sabi sa verse 7, but Isaac spoke to Abraham, father, my father, tatay. Sabi ni Abraham, yes anak. Nandito ako, here I am, my son. Sabi pala. Sinabi ni Isaac, look, the fire and the wood. But where is the lamb for the burnt offering? Sabi ni Isaac, tay, nandyan yung gatong, nandyan yung lighter. Asan yung papatayin para i-offer? Alam niyo sinabi ni Abraham, aking anak, God will provide. First time, sinabi sa Bible, ang Jehovah Jireh, which means God will provide. So the two of them went together. At nung naipatong na mga bato, nailagay na ang mga sticks, itinali ni Abraham si Isaac, kumuha ng punyal, at sasaksakin na. Kailangan palang may reenactment tayo. Ano? Huwag na pala. Baka matuluyan. Sasaksakin na. Biglang sinabi ng Lord, enough. Napatunayan ko, Abraham, na kaya mong i-offer lahat sa akin. Huwag mo papatayin ang iyong anak. Pinakawalan si Isaac at nakita na doon, sa may banda doon, sa may mga bush, sa may mga dawig, may malaking tupa na malaki ang sungay na nakasabit at nag-provide ang Lord ng pang-offering. Ano pong ibig sabihin dito? Dahil marami po una basta sumunod si Abraham. Dahil sumunod si Abraham, ang buong bansa ng Israel hanggang ngayon, sobrang pinagpapala. That was 6,000 years ago na sumunod si Abraham na i-offer mo first fruit mo. At dahil doon, hanggang ngayon, ang bansang Israel ay sobrang pinagpapala. Ang Israel po, hindi siya perfect. Ang mga Israelita, kung babasahin nyo, sobrang pasaway sa Lord. Pero hindi nawawala yung pangako. Hindi nawala at nawawala kahit makasalanan ng mga Israelita, yung pangako ng Lord na ikaw, bansa ko, ay pagpapalain ko. Bakit? Kasi sumunod yung nauna. Sumunod yung pinakauna, yung head, yung Kodesh. Sumunod at inoffer yung first fruit. Pero yung bansang Israel ngayon, nakikita nyo, ginegera ng Gaza, ginegera ng Lebanon. One time daw, nagpadala ang Gaza ng isang gabi, recently lang, a series of missiles. Iba't ibang lugar sa buong Israel. Ang Israel ay merong Iron Dome. Ayun po ay defense mechanism na kapag may missile, counter-attack. Pero sa sobrang dami ng missile na yon, hindi kaya na ng AI technology ng Iron Dome ng Israel. Pero sige, depensahan natin. Nung nalapag na mga missile ng Israel, nag-expect sila, malaki pa rin damage. May matatamaan, pero may babagsak. Alam nyo po, biyaya ng Lord, walang ni isang bumagsak na missile sa kanilang bayan. Protektado sila. Bakit? Dahil Abraham sumunod
sa first fruit. Ikaw, kung gusto mo, nagtitiwala ka sa Panginoon na habang buhay, protektado ang finances mo, first fruit. Amen po ba? You know, nagbigay na po kami ng aking asawa ng first fruit sa Mother Church natin po sa Rosario. At masakit. Kasi po, if you know, galing po kaming Hong Kong, so, mahal sa Hong Kong. Pero yung isang ganito, magkano rin sa Hong Kong? Kung i-convert sa atin, 160 pesos. Isang mineral water. Mahal po doon. So, nag-ipon kami. Pagbalik namin, sige, meron tayong konting pera para makano ng January. Kasi February pa po ako magkakaroon ng income sa pagtuturo ko sa BSU. And then, nung nasa Hong Kong pa lang kami, kino-convict ako ng Lord, anak, magkaroon ka ng sacrificial offering para sa anniversary. Nag-pray ko, sige Lord. Tapos nabasa ko sa isang book, ang sacrificial offering ay hindi sa laki ng binigay mo, kundi sa sakit na matatamo mo after. Ang sacrificial offering ay hindi sa laki ng binigay mo, kundi sa gaano matitira sa iyo. Sige Lord, sige, magkukumpute ako. Sige, bigay natin itong gantong kalaking halaga para sa anniversary, 5 digits, and then may pang-ipon pa tayo. Yun, ako naman ay may makukuha dahil may nakukuha po ako bilang pastor. Ay nga pala, first fruit. First fruit, yung una mong kikitain, i-offer mo sa Lord. So talagang, sasabihin ko sa inyo, ang pagbabigay ng first fruit ay challenging at malabo. Na halos, nung naibigay namin, talagang, hindi pala halos, talagang wala. Wala natira. Kasi lahat yung sacrificial offering, binigay sa Lord. Tapos yung first fruit na inaasahan mo pang araw-araw na gastos, first fruit Gusto mo maging banal yung maghapon Gusto ko kasing magkabagong kotse this year Gusto ko nga makapagpatayo ng malaking bahay Gusto ko nga makabili ng malaking ref na punong-puno lagi ng pagkain Para pagpunta ni Uway, nakakahiya namang corned beef lang ay pakain Yun ang gusto ko. So Lord, mahirap, malabo. Ibibigay namin ang first fruit namin. Pero alam nyo, magtiwala lang kayo sa Panginoon. One morning, nagising ako, Lord. Ano gagawin ko? Specific. Wait. Alam nyo, bigla ako nagkaroon ng project. Yung ganun. Bigla ako nagkaroon ng project at meron kami na ipang araw-araw lang for this year. For this month pala. Pero anong point ko? Kaya tayo nagbibigay dahil may binabago ito sa puso natin. Ano bang meron sa puso natin? Matigas Tayo, natural tayo na madamot. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba yung madamot? Hindi na. Kasi ang tagal na niya natin sa church. Pero dati ang itsura niyan, mukhang hindi papahuli ng buhay. Di ba? Alam mo yung ba't natural tayo madamot? Imagine nyo, may dalawa kayo, halimbawa, meron kayong kambal na anak, o kaya meron kayong anak, 1-year-old, tapos may kalaro. Yung anak mo, nakita ko pong si dati to kay Sky, may kalaro yan. Yung isang bata, may hawak na candy. O hindi ko tanda ko anong hawak, laruan o candy. Aring si Sky, syempre, pastor, kailangan mabait. Tuturuan mo, Sky, you're a good girl, share. Pero 1-year-old pa lang, wala kaming tinuturo na masama. Kita ko na lang baglang hinalbot yung candy doon sa kabilang bata, tapos yung bata umiyak, E di syempre, 1-year-old, wala ka pa naman may tuturo dyan Ano po yung point? Natural sa atin na pakabig. Natural sa atin na madamot. Natural sa puso natin na hindi magbigay. Pero dahil sa first fruit, mababago ang puso natin. Palakpakan muli natin si Lord. Number 4, dalawa na lang po ito. Bakit kailangang i-offer ang first fruit? Next, para pagpalain ang sambahayan ninyo. Sino po dito gustong buong sambahayan niya, pinagpapala ng Diyos? Sabi po sa Ezekiel 44 verse 30, ang pinakamagandang unang ani ninyo at mga natatanging handog para sa akin ay para sa mga pari. Pinakamagandang unang ani. Ulitin ko, the best, first fruit, hindi sa pilitan, bukal sa puso. Bigyan din ninyo ang inyong pinakamagandang klase ng harina, ang mga pari, para pagpalain ang sambahayan ninyo.
Kahapon po, nagpunta po kaming Alabang ng mga mamit daddy. Share story ko lang po. Kasi po ang aking ama bumili ng bagong sasakyan. Yung kulay dilaw na maliit na disaksak. Kumbagay e-vehicle. Yan. So sinama po kami. Tapos niloloko ko ang aking ama't ina. Kasi po ang aking ama't ina sa tunay, kung alam nyo po, ayun dati nag-aaway na maghihiwalay, nagkasampahan pa sa korte. Kasi nga about sa finances, nag-aaway sa finances, nag-away ang mga yan tungkol sa ari-arian. Pero ngayon naman, hindi mapaghiwalay. Nagkita ko nga nag-holding hands kahapon, yung mga ganun. Pero dati talaga, nakita ko ako'y naiyak, biruin mo, nagsisigawan sa korte, tapos may judge. Pero ngayon naman, so okay na. So, niloloko ko yung mga yan. Ang point ko kasi, alam nyo mami, kayo naman ng daddy ay hindi magaling sa, hindi ganun ano sa pera eh. Pero yun ang daming palpak na negosyo, hindi mapalpak, sorry. Ang daming hindi magandang sa finances, may pagkakataong naibenta ang ganito, may pagkakataong naging bankrupt, sa tunay po pinalta ng pangalan ng aming, pinalta ng pangalan ng negosyo namin ngayon, kasi yung mga BIR, Chebereche, bankruptcy. Anyways, pero alam nyo, nakabili pa kayo ng bagong kotse. Ang bless nyo, pa-Israel kayo ng April. Alam nyo bakit? Niloloko kong aking ina, ang aking ama. Alam nyo bakit? Kasi napaka-faithful ng first fruit nyo. Nagbigay kayo ng first fruit at panghabang buhay na yon. Sabi ko yan ng first fruit, nagbibigay kami tuwing January. Hindi po yun. Binigay nyo ang inyong panganay na anak para maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, kaya ako, ang inyong panganay na anak, reverend. Kaya habang buhay ang pagpapala sa inyo. Kasi yung first fruit nyo ay naglilingkod sa Panginoon. Walang lugi ang makukuha sa negosyo nyo. Bilhin nyo naman ako ng bagong sapatos. Sabi ko gano'n. Binili nga ako ng aking ina, bumili akong sapatos. Tapos magbabayad na ako, biglang sumingit ang aking ina, ako na magbabayad. Sabi ko na, pagpalain ang inyong first fruit. Sinong mga magulang dito, taas ang kamay? Sabihin nyo sa inyong anak, magpastor ka. Anthony, magpastor ka. Si Ian, magpapastor. Ang iyong panganay na kay pastor, may first fruit ka sa Panginoon. Walang lugi, ano mo pinagkakakitaan mo. Amen. Alam mo po, yung may poultry, sino po may poultry? Sino po nangangarap magka-poultry dito? Isa po ako doon. Nakakatuwa po yung aking pinsan, ang first fruit nila, unang batch ng itlog ng mga tray, yun ang first fruit. Alam mo, meron din po ako kakilala, dati simpleng sari-sari store lang, ngayon grocery. Yung daw unang kinita nung linggong yon o nung araw na yon, hindi ko alam, nung araw, nung linggo o nung buwan na yon. Pero kung ano yung the best, ibinigay sa Panginoon. Sa atin po, gusto natin unang araw, unang week. Pero kung may conviction sa atin at gusto natin the best, kung pinag-pray natin, sinabi ng Lord, okay na ang unang linggo. Pero para sa akin, ang the best ay talagang the best. Kung kaya nyo, unang buwan, yun ang ibigay nyo sa Panginoon. May mga pangarap tayong negosyo, di ba? Kung nakatanim sa ating first fruit. Sino po dito ang may bakery? Sino dito nagbe-bake? Kay Roslyn. Kita ko sa stories mo, nagbe-bake ka na uli. Bakit kaya? Cinnamon rolls. First, ayun ang una mong bake this year. Cinnamon. Game sa church. First fruit. Para mga sunod mong bake, hindi na maasim, matamis na. Para mga sunod bake, uunahin ka na. Yun ang sikreto doon di ba? First fruit. Dapat kasi inuuna. Tapos, unang baon. Pastor, paano ako? Wala naman, ako na may asawa lang. Ako'y nahingi lang. Hindi man nahingi, ako'y naasa lang sa aking asawa, sa aking anak. Sasabihin ko sa iyo, basta the best. Kung anong meron kayong the best. Huwag mo ibigay sa Lord ang putyo-putyo. Kung wala kang hanap buhay ngayon at ikaw ay housewife o ikaw ay tambay, basta yung the best.
Kasi the best ay first fruit. Amen po ba? Palakpakan muli natin si Lord. Kaya kung gusto mo, ng February, March, magkaroon ka na ng coffee shop, magkaroon ka na ng bakery, magkaroon ka na ng kung ano-ano, first fruit. At lastly, itong pinakagusto ko, number 5, para punong-puno ang kaban ng buong taon mo. Amen. Ano nga number 1? Para i-honor at magtiwala sa Panginoon. Number 2, ako na lang magbabasa, dahil ginagawa nitong kabanalan ang finances mo. Number 3, dahil binabago nito sa puso natin. Number 4, para pagpalain ang sambahayan ninyo. Babalik ko lang. Estudyante, taas ang kamay. Hindi po nagpo-first fruit, di naman nga po nagtatay sa aking magulang. Hindi pa nga po natin ng aking magulang sa church. Gusto mong pagpalain ang buong pamilya mo, magulang mo, ikaw ang mag-first fruit. Unang baon, ibigay mo sa Lord. Unang ganyan, ibigay mo sa Lord. At sigurado, pagpapalain ng Lord ang buong sambahayan mo. Amen po ba? Number 5, punong-puno ang kaban mo sa buong taon. Isa sa mga declaration natin ay araw-araw pinagpapala. Ang sikreto po dito sa declaration na ito ay base sa pag-honor, sa paggalang natin sa Lord. Sa pamamagitan ng first fruit. Sabi nga sa Proverbs 3:9-10, sabi po sa English, honor the Lord with your possessions. Sa ibang translation, with your wealth. And with the first fruit, sabi nyo nga po, first fruit. And the first fruit of all your increase. Sabi po doon, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with wine. Sa Tagalog, sabi po sa Kawikaan 3:9, parangalan mo ang Panginoon mo sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga. Sabi nyo nga po, unang bunga. Unang bunga ng inyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega, ang iyong bank account, ang iyong wallet, ang iyong mga alkansya, at aapaw ang inumin ng inyong mga sisidlan. Amen. Diba nagde-declare tayo? Kakatuwa nga sa mga mamis ko sa Kaipatag, dinedeklara na yung mapapalaki ang negosyo, makakapagpaayos ng bubong, makakabili ng sasakyan, papalagay ng kisame. Alam nyo, challenging yon kung wala kang source. Wala kang pagkukuhanan. Pero sa Diyos, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Si Kaikai gusto magpakasal. Amen. Walang imposible sa ating Diyos. Kapag ikaw ay punong-puno ang iyong bodega, kailangan muna nating punuin ang ating bodega sa pamamagitan ng first fruit. Whole band, please, whole band. Pero alam niyo po, isa sa mga sitwasyon natin sa Pilipinas ay finances natin, talagang struggle. Hindi natin dinidisregard yun. Minsan, talagang, ito na lang. Minsan nasasabi natin ganun. Yung unang sahod mo na, yung unang kita mo na, yung unang baon mo na, challenging talaga. But you know, I've seen many stories to tell na talagang from nothing, binless ng Lord. Nagtatrabaho, kulang pa minsan, tas papasok ang taon, bago pala matapos ang taon, December 2024, ubos ang pera. Tapos, kaya ang pag-first fruit ay sa bago, ay mahirap. At hindi lang mahirap, medyo nakakatakot. Kasi meron tayong mindset na takot tayong mawalan. Pero ulitin ko, ang essence po ng pagbibigay ng first fruit ay yung masakit sa iyo. Next nga, Jamay, sabi doon, ang Hebrew word ng first fruit comes from the word bikurim. Sabi nyo nga, bikurim. Means a promise to come. Isang pangakong parating. Ang first fruit ay pananghahawakan yung mga siguradong pangako.
Hindi yung pangakong napapako, yung siguradong na pangako ng Lord na parating kasi inuna mo siya. Ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay walang katulad. Ngayong oras na ito, kailangan munang may baguhin sa atin. Ulitin ko, cheerful giver. Sabi nyo nga, cheerful giver. Hindi sa pilitan, hindi tayo nagpipilit. Pero kapag hindi natin binigay, hindi din ipipilit sa atin ng Lord yung set apart na blessing. Yung punong-puno ang kaban. Pero ngayong oras na ito, baguhin muna natin ating puso. Worship muna tayo sa Lord. Tumayo tayo ngayong oras na ito. And let's sing Awitin Ko Man. Awit. Sino naniniwala na walang katulad ang ating Panginoon, tumaas ang kamay. Awitin natin itong kantang ito. Awitin ko man ang awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Muli pa, ating katahin. Itin ko man, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noong paman, sa habang panahon wala kang. In-encourage kita, sampahin mo Panginoon, wala kang katulad. Taas mo yung mga kamay. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Higit pang papuri, wala kang katulad. Wala nang ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Muli pa, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad ng papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, muli pa, galing sa ating puso palangit, wala kang katulad. Sa isang boses, wala nang wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Alam niyo kung ba't natin pinakanta ko yan sa inyo? Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Dinedeklara mo na may tiwala ka sa Panginoon.
Kasi ang isa nga sa pag-offer ng first fruit, sige Lord, tiwala ako sa iyo. Hindi yung sa sarili kong talino, sa sarili kong diskarte, sa sarili kong pagko-compute, titiwala ako sa iyo. But you know, I declare this. Hawakan mo ang puso mo ngayong oras na ito. If you know in your heart na talagang challenging at mahirap, kausapin mo Lord, sabihin mo Lord, tulungan mo ako na magtiwala sa iyo. Sabihin mo pa na lang ito, Lord, tulungan mo ako na magtiwala sa iyo in terms sa aking finances at sa aking first fruit. Salamat po. Ako na magpe-pray. I am declaring, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, that our Abba Father in heaven will shine His face from the heavens towards us. Na mangyayari sa iyo ngayon 2025, araw-araw kang nakaumis. Araw-araw kang nakangiti. Hindi dahil marami kang pera, hindi dahil nakuha mo na yung negosyo na gusto mo, hindi dahil blessed ka financially, kasi napatunayan mo na mabuti ang Diyos, na tapat ang Diyos, kaya ka nakaumis, kasi araw-araw na tapat ang pangako ng Diyos, at araw-araw kang pinagpapala. I declare, hindi mawawala ang umis sa iyong ngiti, sa iyong labi. Hindi mawawala yung ngiti sa iyong mukha. At ngayon pa lang, pinangingiti ka na ng Panginoon. Pinaliligaya ka na ng Panginoon. Hindi dahil may kachat ka. Hindi dahil may manlilibre sa iyo mamaya. Pinaliligaya ka na ng Panginoon na nagmumula sa puso. At dahil yung kaligayahang yung mag-e-enable sa iyo na i-offer ang the best, na hindi ka napilitan, i-offer yung the best na bukal sa puso. At i-offer ang the best dahil nananampalataya ka sa pangako ng Panginoon. That is, I declare, hindi mawawala ngayon 2025 ang umis sa ngiti mo. A quick story lang, nung FPJ, nung Friday, I encourage you pumunta kayo pag Friday dito. Maghahatid na po tayo after, kahit kabataan ka, gabihin tayo, ihahatid ka door to door. Ayun po ngayong FPJ. May nag-pray, sino ba, isa sa Friday prayer point ay tayo magkakaroon ng mega church. Sino ba yung nag-pray nung Friday ng mega church? Charles! Sabi ni Charles, si Charles nga ako si naglalaptop doon, ako yung nagpe-Facebook, biro lang. Ako po ay naggagawa ng updated prayer points, tapos nagpe-pray si Charles. Kami po this year ay makakapagpatayo ng napakalaking mega church Pro Max Ultra 1 terabyte fully paid. Basta makakapagpatayo po kami ng mega church. Amen mo. Sabi niya, mukha pong imposible pero mangyayari at mangyayari. Amen. Naniniwala eh. Pag nagpe-pray ka, tas nasa presensya ka, talagang kahit mukha imposible mangyayari. Di ka? Amen. Pero alam nyo, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung isa mong katabi. Mukha ka imposible na mo, di ka? Mukha ka imposible. Pero alam nyo, hindi imposible kung lahat tayo ay sobra-sobrang pagpapalain ng Panginoon. Hindi imposible kapag yung ating kaban ay hindi nauubusan. Hindi nauubusan kapag hindi tayo nauuhaw. Kasi dahil banal ang nauna, ang February, March, April, May, June, July hanggang December ay banal. Mangyayari at mangyaya. And may last pa tayong quote, pabalik sa ating PowerPoint. Sabi po doon, sige po, medyo challenging. Mag-upgrade na tayo, maka-pro presenter na tayo, para pag switching, mabilis na. Yan. Balik sa PowerPoint. Yan! Babasahin po natin. 1, 2, 3, go! Hindi ka nagbibigay dahil tatanggap ka, kundi nagbibigay ka kasi pinagpapala ka. Hindi natin mindset, magbibigay ako para may matanggap. Hindi. Magbibigay ako kasi ngayon pa lang pinagpapala na ako. Amen.
Amen. That is our declaration. And I am declaring, gaya nga, nung pinagpe-pray ko to, nakikita ko talaga yung eroplano. Nakikita ko ay boarding pass. Nakikita ko, may picture kayo sa Merlion sa Singapore. May picture kayo sa One Tower sa Taiwan. Nagpa-picture. Nakita ko, nakasuot kayo yung pang-Korea na costume. Ayun. Nakita ko, boarding pass. Nakita ko iba, kahit simple lang, nasa Boracay. Ayun. I declare this year, again, I'm declaring this year, dahil pinagpala ka, makakarating tayo sa iba't ibang bansa. Amen. Pakpalain natin ang Lord. Kanino yon? Ulitin ko, kanino yon? Ulitin ko, kanino yon? Tama, palakpakan natin ang Lord. To God be the glory. In Jesus' name. Wait na pala. First fruit. We have envelopes there. Pero kung wala pa, you can give the first fruit next week. Kung wala pa next week, you can give the first fruit up until February, second week of February, February 9. Ulitin ko, hindi to sapilitan. Kung gusto nyo lang na i-honor si Lord, pagpalay kayong lubos. Ulitin ko, ibang essence kapag first. Kapag ano na yan, kapag yan iyong ano na, ay di pangalawa na. Sino dito ang gusto siyang pangalawa? Di ba gusto natin tayo lang? Sino dito ang gusto tayo option lang? Ayaw natin, di ba? Gusto natin tayo ang first. Kaya before offering the first fruit, kung magbibigay na kayo ngayon, isulat nyo na anong gusto nyo mangyari. Lord, sa first fruit ito, gagaling ang aking anak na may sakit. Makakapagpatayo ako ng ganito. Pangalanan nyo. Ito po ay ganito. Isulat nyo sa envelope. Kung ibibigay nyo next week, isulat nyo sa isang long A3 na malaki papel. Long lengthwise. Sulat nyo lahat ng prayer request nyo. Ilagay nyo po doon. Pero ngayon, you can offer anything to God. Pero if you want to give the full first fruit, starting this week until next week, we can offer God our first fruit. To God be the glory. Pero payo ko sa inyo, iset nyo na. Ngayong linggo, atakin kayo ng kakuriputan. Atakin kayo na walang pera. Pero ang challenge ko sa inyo, i-honor nyo si Lord at o-honor na kayo. Amen po ba? To God be the glory. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord.